Sabi sa checklist ng bawat piloto, control, check, decision. Pero paano kung ang desisyon mo ang magdadala sa iyo sa impyerno? Hindi ko inaasahan na ang RPM drop sa instrument panel ko ay magtatapos sa isang emergency landing sa baryong hindi nahanap ng aking GPS. Hindi mo inaasahan na ang isang maliit na alarma sa instrument panel ang magdudulot ng pinakamalungkot at pinakamakakakilabot na gabi sa buhay ko. Hindi rin ako handa na ang runway na tatahakin ko, hindi sa isang international airport, kundi isang makitid na daan sa gilid ng isang baryo, ay magtatapos sa harap ng mga pinto ng isang paupahan na may amoy ng bawang at usok ng insenso. Sabi ng checklist, RPM drop, oil pressure nag-fluctuate, at ang avionics nag-isputter. Gawin mo ang kailangan, control, check, decision. Nagdesisyon akong mag-emergency landing. Bilang piloto, may protocol. Bilang tao, may takot. Bilang bisita sa mundo ng iba, hindi ko inakala ang susunod na mangyayari. Ang paglapag ay hindi kasing dramatiko ng nasa pelikula, walang malaking pagsabog o kumalat na apoy, pero ramdam mo agad ang kakaibang katahimikan. Mga aso nagtatakbuhan at biglang tumahimik. Mga ilaw sa bahay pumapawi, tila pinapatay ng iisang kamay, at sa hangin parang may pumapalo. Hindi hangin lang, kundi panginginig ng mga pakpak. Bumaba ako mula sa cockpit, at ang tunog ng makina nagmistulang maliit na alunan. May alitaptap na usok mula sa isang maliit na estufa sa gilid ng kalsada, at sa tabi nito isang matandang lalaki ang nakangiti, nakayuko sa pagihaw ng bawang. Ay nako, may pumunta, bati niya. Parang normal na lang na may dumarating na piloto sa kanilang baryo. Hindi pa ako nakakahinga nang malalim nang may tumalon sa tabi ko na lumapit ng mabilis, si June. Di siya mukhang talagang nasa gulong ng pagkabalisa, pero ramdam mong may dalang bigat sa balikat. Tubong rito si June, mga kamay bahagyang magaspang, mga kuko may putik, at ang mga mata parang napuyat. Sir, salamat at nakalapag kayo, ang sabi niya. Pumasok na muna kayo sa bahay, medyo malamig sa labas. May tinawag siyang matanda at saka kami pumasok sa maliit niyang sala. May mga litratong naka-frame sa dingding, isang lalaki, isang babae at isang batang may ngiting hindi tugma sa mata. May nakatungtong na maliit na piraso ng tela sa gilid ng table na may maputing pulbos, insenso. Araw iyon ng mga kwento. Hindi ko inaasahan na kapag umupo ako sa isang upuan na gawa sa lumang kahoy, maririnig ko ang isang buong buhay na nakapaloob sa salaysay. Sabi ni June, ipinakilala ko sa sarili ang boses na nagsimula na magkwento. Ngunit bago pa man niya masimulan, tumingin ako sa paligid. Ang paupahan, kuno sa labas ay bagong pintura, isang malaking tarpaulin na nagbabanggit ng pangalan ng may-ari at iyon. Isang maliit na palamuti na nagpapakita ng simbolo na parang saliw ng isang lotto ticket. Ginawa namin ito dahil sa pera, papunto si June sa simula ng salaysay, at naramdaman ko agad na may ibang kwento sa likod ng mga dingding na iyon. Kung bago ka sa ganitong uri ng kwento, hayaan ninyong sabihin kong hindi simpleng kwento ng kabuhayan ang sasabihin ni June. Ito ay kwento ng isang pamilya na pinagsumikapan, ng isang batang may espesyal na pangangailangan, ng isang anak na gustong mahalin at mabigyan ng atensyon, at ng isang komunidad na natatakot sa isang bagay na hindi nila lubos na maintindihan. Isang bagay na tinatawag nilang aswang. Sabi ni June, wala pong madali dito. Nanalo kami ng loto, hindi yung malaki-laki, pero okay na para tumaas ang buhay namin. Binigyan namin ng magandang bahay ang mga nangungupahan at itinayo ko yung paupahan para kay Kyle. Hindi niya sinabi agad kung sino si Kyle. Si Kyle, yung anak namin, may espesyal na pangangailangan. Mahina siya sa panlipunang interaksyon. Hindi siya masyadong nagsasalita, gumawa siya ng sarili niyang mundo. Ayaw namin na mawala siya sa atin kapag kami wala na. Gusto namin ng legacy, yung may pera na nakalaan para sa kanya. Sa kwento ni June, ang paupahan ay hindi lang negosyo. Ito ay pangako. Isang bubong para sa pamilya, dagdag na kita, pag-asa na hindi maiiwan si Kyle. Nung itinayo nila iyon, may kasiyahan iyon sa bibig ng mga kapitbahay. Nag-celebrate kami, ani June. May pagkain, may inuman, kahit konting sayawan.
para kaming lahat may bagong umaga. At dito ko nakuha ang unang pahiwatig. Hindi lahat ng ngiti ay totoo sa likod ng salusalo. Ipinakilala ni June ang mga pangunahing tauhan sa paupahan. Si Lisa, ang asawa niyang tahimik pero may matibay na tindig. Si Andrea, ang nag-iisang anak na babae nila. Maganda, mahinahon, agad na napapansin ng ibang tao kapag naglalakad sa kalsada. At ang mga nangungupahan, si Leonard, isang binatang tahimik na laging nagrereklamo ng malamig na kubeta. Si Manolo, isang mabait na ama na may 4 na anak. Si Aling Rosalinda at Aling Sinida, mga matatandang kapitbahay na laging handang magbigay ng tsismis. At si Maricar, isang ina na lagi kong napapansin ang pag-aalala sa mukha, lalo na sa kanyang anak. Noong una, kwento ni June, parang okay lang, pero unti-unti may nangyayari. Dito nagsimula ang serye ng mga pangyayari na hindi inaasahan. Mga maliit na bakas na kalaunan ay naging daan sa takot. Una ang kakaibang naiwang marka sa labas ng kuwarto ng isang nangungupahan. Mga gasgas sa pinto, tila may nag-urong na kuko. May nakita ring mga paa na hindi pamilyar sa lupa. Maliliit na bakas na parang may buntot na nagdapo. Ang mga aso na dati ay tahimik sa gabi, biglang umiiyak at hindi matulog. May umalis sa bahay pero hindi yung tao, sabi ni Manolo nang umuulat siya sa amihan. Hindi ako sumisid sa mga detalye, sabi ko sa sarili ko na ilahad lamang ang narinig ko. May mga bagay na hindi madaling ipaliwanag sa paniniwala ng siyensya, pero sa baryo, may tawag sila sa ganitong mga bagay, aswang. Minsan sa gabi, may sumigaw sa kalsada, sigaw ng isang bata. Nagmadali ang mga kapitbahay, naglabasan, nakita nila si Maricar na hawak-hawak ang anak niya na may kalakip na takot sa mga mata. May kumagat, ang sabi niya, hindi malinaw kung lumuluha o natataranta. Ipinadala nila si Maricar sa health center, ngunit ang town doctor ay nagtataka. Walang sugat na makikitang malala, pero may hindi maipaliwanag na pagkapahamak sa katawan ng bata. Malubhang lagnat, panlabo ng paningin, at parang may tinik sa lalamunan na gustong kumagat sa laman. Nagpatuloy ang kwento ng komunidad, may nangyaring kakaiba sa gabi at lalo lang lumalago ang takot. Nagtipon ang mga kapitbahay sa harap ng paupahan. May lumabas na lumang tao, si Mang Inting, isang albularyo na kilala sa baryo. May dala siyang insenso, bawang at isang maliit na bote ng langis ng bayabas na sinasabing ginagamit sa pagaling ng iba't ibang karamdaman at bilang panlaban sa masamang espiritu. Kailangan natin pumawi, sabi ni Mang Inting, hindi pwedeng padaluyin natin ang takot. Dumating din si Mang Ineng at nagdala ng buntot pagi, isang tradisyonal na panlaban na gawa sa halaman at amuletong pinaniniwala ang nakakapigil sa aswang. Inihanda nila ang ritual, insenso sa mga pasukan, bawang sa likod ng pintuan, at paglalagay ng buntot pagi sa mga sulok ng bahay. Hindi ito science, ngunit sa panahong iyon, ang pag-asa ay minsan nagmumula sa anting-anting at ritual. Noong unang pagkakataon, sinabi ni June, nagkaroon kami ng pakiramdam na pansamantala naming naipigil ito. May ilang araw na tila bumalik ang katahimikan. Ang mga aso tumahimik, ang mga tao nakatulog. Ngunit gaya ng anumang takot na nakatago sa pusod ng gabi, hindi ito nagtagal. Hindi ito katulad ng ordinaryong magnanakaw. Ito ay mas personal. At doon nagsimula ang ikalawang pangyayari. Mas malapit at mas malupit sa damdamin kaysa una. Sumunod ang isang gabi na hindi malilimutan ng paupahan. Nagising ang buong lugar dahil sa sigaw ng isang babae, naglalakad sa ilaw ng poste, may daladalang ilaw na tila naglalarawan ng malabong anino. Sumilip ang mga kapitbahay at nakita nila ang isang katawang winalang na parang may hinihimok na umiingat. Inilabas nila ang flashlight at nakita ang isang figure na bumabagtas palabas ng sala. Mabilis, parang hindi umano ang kilos. May nakita kaming parang gawing langgit na kumikislap sa likod, ang sabi ng isa. Mabilis nilang sinunod ang bakas at doon natagpuan nila ang unang biktima na malapit sa pagkamatay. Si Aling Sinida, na pinanghihinaan at may malubhang pagkaipit ng paghinga. Muling nagdala ng tanong,
Sino o ano ang pumapasok sa gitna ng gabi at kumakain ng buhay ng tao? Sa takot at pagkakagulo, may nagsimulang magduda sa isa sa mga nangungupahan, si Leonard. Hindi dahil may konkretong ebidensya, kundi dahil sa coincidences. Nakita siyang malamig sa gabi, may kakaibang amoy sa katawan, at may mga ngipin na hindi karaniwan, ang hugis, mga bagay na madaling tumuon sa taong hindi pamilyar. Sa laki ng takot, ang baryo ay mabilis magturo ng daliri. Leonard, sigaw ng ilan. Ipakita mo ang kamay mo. Hindi ko gustong maging bahagi ng istoryang iyon, ngunit dahil nandun ako at dahil ako ang nakaland ng eroplano, may pananagutan akong malaman ang totoo. Sabi ni June, hindi namin inaasahan na si Leonard ang pagdudahan. Mabait naman siya sa araw, pero sa gabi, nagiging tahimik siya. May mga nagulat nang makita sa CCTV namin na parang may naglakad palabas ng kwarto niya sa gitna ng gabi. May maliit na CCTV camera doon na inilagay para sa seguridad. Nung pinaplay nila ang footage, nagulat ako sa grainy na imahe. Isang anino, mabilis, parang may humahaba sa likod. Hindi malinaw, ngunit sapat para masabi ng karamihan na may nakita sila. Mabilis nag-ikot ang mga chismis. May nagmumura, may nagmumungkahi ng solusyon. Lock-in sa gabi, palamuti ng bawang sa lahat ng pinto, paglalagay ng buntot pagi sa bawat silong. May nagsabing dapat siyang itaboy. May nagsabing kailangan nilang tawagin ng pulis. Ngunit may isa pang bagay na hindi sinasabi ng karamihan. Si Leonard ay isang biktima din ng mga pangyayari. Hindi lahat ay ganoon kadali makita. Habang nagkakagulo ang komunidad, may lumitaw na isang iba pang problema, si Kyle. Ang bata na tinayong may espesyal na pangangailangan ay hindi makatulog. Nagiging palatandaan siya ng galaw ng aswang. Sa isang sulat na iginuhit niya, may larawan ng isang malaking anino sa gitna ng bahay. Isang guhit na may buntot at maliit na mukha, ngunit may mata na parang malungkot, hindi malupit. Tiningnan ko ang drawing ni Kyle at natulala ako, sabi ni June nang nakangiti na tila may luha sa mata. Hindi ito ang karaniwang drawing ng bata, parang may sinasabi. Ang mga bata minsan ay may paraan ng pag-unawa sa mga bagay na hindi natin kayang makita ng tuwiran. Ang takot ay nagdudulot ng iba't ibang kilos sa iba't ibang tao. Si Manolo, halimbawa, ay nagsuggest ng pagbuo ng patrol sa gabi. Si Aling Rosalinda naman ay nagmumungkahi ng paghingi ng tulong sa mayor. At may ilan na nanindigan na dahan-dahang patahimikin si Leonard. Sa madaling salita, nagkaroon ng paghahati sa baryo, mga takot na naghahati sa mga kapitbahay na dati-rati ay magkakaibigan. Sa kabilang banda, may ilang lumapit kay June nang may hiwalay na kwento. Isang gabi, may nagpunta sa paupahan na may daladalang lumang lalagyan. Isang babaeng nangungupahan na tahimik at may mga mata na umiikot sa likod ng kilay. Sabi niya, may naramdaman siyang kakaiba sa loob ng bahay, sabi ni June. May nagising na batok, may narinig siyang pagaspas sa bubong, parang may kumikilos sa kisame, ang sabi niya. Minsan, ang mga simpleng pahayag ng isang ordinaryong tao ay nagdudulot ng mas malalim na pangamba kaysa sa mismong sagad ng pangyayari. Hindi maikakaila na sa isang komunidad na takot, may pagnanais silang gumapang sa paraan na alam nila. At kung minsan, ang paraan ay ang pag-asa, insenso, bawang, buntot pagi, mga kagamitan na pinagpapatunayang may bisa sa mga matatanda. May mga gabi na nagtipon sila sa harap ng altar, nanalangin, nagpapalayas sa masamang espiritu. May mga pagkakataon na tila gumagana ito. May mga natutulog na tahimik, may mga taong bumabalik sa normal. Ngunit ang normal na iyon ay palaging pansamantala. Noong araw na naganap ang pangalawang serye ng pag-atake, nagising ako sa isang kakaibang pakiramdam. Parang may tumalon sa loob ng puso ko. Hindi ako nakatulog ng maayos at paulit-ulit kong pinapanood ang mga mukha sa litratong nasa sala. Lalo na ang mukha ni Andrea. May kakaiba siyang anyo. Hindi siya mukhang malupit. Pagkus madalas niyang pinapakita ang kanyang pagmamalasakit sa kanyang kapatid na si Kyle. Ngunit may isang bagay sa kanya na hindi ko matukoy. Minsan, parang namumuhi ang ibang tao pagtingin sa kanya. Minsan para bang siya ang sentro ng lahat ng usapan.
May mga pagkakataon na pagod siya at may mga pagkakataon na iniiwas niya ang mga tanong. Sabi ni June, sinimulan ko muli ang pakikinig. Ang gabi na ginigipit nila ang takot ay nagpatuloy sa pag-igting. May nag-drumbeat ng mga hakbang sa labas ng paupahan. May panahong nagkatinginan ng mga kapitbahay at may nagsabing kailangan ng kumilos. Sa isang impulsive moment, pinatigil nila si Leonard sa harap ng lahat. Ipakita mo ang sarili mo, sigaw nila. Si Leonard tumayo, nanginginig, hindi makapaniwala sa pinapadalang tingin. Hindi ko ginawa, sabi niya ng banayad, halos bulong. Ngunit sa gulo ng maraming tao, hindi na iyon sapat. May mga nais siyang litisin sa pamamagitan ng mga kamay ng komunidad. At sa isang banda, iyon ang panganib. Kapag takot ang naguutos, ang hustisya ay nagiging bingi. Ilang gabi ang lumipas, at ang community watch na nilikha nila ay hindi naging sapat. May mga ulat pa rin ng mga pagkawala ng pagkain sa kusina, ng mga naiwang marka sa pinto, at minsan ng mga bakas ng dugo na parang iniwan ng isang mabilis na pag-alis. May naghiwa ng unan, sabi si Maricar sa isang gabi. Tila may kumagat sa unan. Hindi ko nais ipalawak ang eksenang ito sa malabong larawan, pero sapat na sabihin na mayroong pakiramdam ng panggugulo sa lihim. Parang may kumakain hindi lamang ng laman, kundi ng katahimikan. Sa gitna ng gulo, may lumabas na maliit na liwanag, ang pagkakaisa ni na June at Lisa para protektahan si Kyle. Si Lisa ay tahimik, pero may matibay na damdamin na hindi madaling lamunin ng takot. Sabi ni June, muli, hindi kami papayag na ang anak namin ang maging dahilan ng pagkawasak ng pamilya. Nagkaroon sila ng plano, dagdag na kandado, pagbabago ng shift para may laging nagbabantay, at ang pagtingin sa mga palanggas, mga simpleng bagay na sa mundong teknikal ay maliit lang, ngunit sa isang baryo na puno ng paniniwala ay malaking bagay. Isang gabi, habang nakaupo kami sa sala at pinapakinggan ko si June, may naghatid sa aming mesa ang munting pag-asa. Isang lumang recording mula sa CCTV na pinakita sa akin ni June. Tingnan ninyo, sabi niya, at pinindot ang play. Ang footage ay madilim at magre-grainy. May isang anino na naglalakad mula sa likod ng paupahan papunta sa harap. Sa likod nito, may tila kumikinang na buntot. Hindi malinaw, ngunit may sapat na detalye na nagpatahimik sa akin habang pinapakinggan ang tunog ng makina sa background. Marami kaming nakita, dagdag ni June. Pero kapag tinanong mo kung bakit, sasabihin nilang hindi nila nakita. Hindi ko na agad nasagot si June. Sa halip, pinakinggan ko ang katahimikan ng bahay, ang pag-aspas ng insenso, at ang malabong amoy ng bawang na tila nakadikit sa dingding. Sa mundo ko bilang piloto, nasanay ako sa mga calculus ng panganib. Wind shear, engine failure, instrument failure. Ngayong gabing iyon, natutunan ko ang ibang calculus, ang pagsukat ng takot ng isang komunidad, ang pagtantiya ng pagkasira ng isang pamilya, ang pagkilala na ang mga bagay na tinatawag nilang aswang ay minsan ay simbolo ng mas malalim na karamdaman. Pagkabigo ng mga may magulang, pang-aabuso at pagwawalang bahala. Papaano kayo nagpatuloy? Tanong ko kay June na nagbalik sa kanya sa kasalukuyan. Tumingin siya sa akin ng matagal. Kailangan namin, sagot niya, pero hindi madali. Lalo na nang nag-iba ang mga bagay. At doon ko naramdaman na ang pag-iba ng mga bagay ang sisimulan ng totoong bangungot, hindi na lang simpleng anino at alingasngas, kundi isang bagay na direktang tumuturo sa loob ng bahay nila. Hindi pa tapos ang kwento ni June. Hindi pa niya isinasalaysay ang pinakamabigat na bahagi, ang bahagi kung kailan nabunyag ang tunay na pinagmulan ng lahat ng nangyayari. Pero ramdam ko na papalapit na iyon. Habang nagtataka ako, at pinatutunog ang mga bintana ng isipan ko, napuno ang silid ng isang tahimik na panginginig. Alam kong hindi ako basta-basta makatalaga sa labas ng kwentong ito. Parang may bagay na kumukonekta sa akin sa baryong iyon, isang tawag na hindi ko mawari. Bago tuluyang sumisid si June sa mga susunod na pangyayari, hihingin ko lang muna sa inyo. Kung mahilig kayo sa ganitong uri ng kwento, kung nais ninyo ng mga kwento na naghahalo ang katotohanan at pamahiin, mag-like at mag-subscribe para may kasunod pa tayong mapakinggan.
Ngunit huwag muna kayong umalis. May bahagi pa ng kwento ni June na dapat marinig. At kung tutuusin, hindi lahat ng malulungkot na lihim ay dapat itago. Sa bandang huli, may hangarin silang maghilom. Pagbalik ni June sa kanyang salaysay, nagsimula siyang magbigay ng higit na detalyadong paliwanag tungkol sa pinagmulan ng pagdududa at kung paano unti-unting bumaliktad ang mundo sa kanilang paupahan. Noong una, akala namin isang panandaliang kalagitnaan lang ang lahat, sabi niya. Ngunit may mga bakas na hindi maalis. May mga labi ng pagkain na parang tinanggal mula sa plato nang walang bakas ng tao. May mga damit na nabubutas na parang may kumakagat. Hindi mo basta ito ipapaliwanag sa doktor. Dito nagsimulang magigting ang kanyang boses. Hindi galit, hindi takot lamang, kundi paghihinagpis at pagkukulang. Pansinin ninyo ang maliit na detalye, si Andrea. Hindi agad sinabi ni June kung bakit siya laging binanggit ng iba. Pero sa paglipas ng gabi, lumalabas na ang pangalan na iyon ay palaging nasa bibig ng mga tao anumang oras ng usapan. Minsan ang pangalan niya ay sinasabi na parang panawagan ng pangangalaga. Minsan naman ay may kumpas ng pag-iwas. Si Andrea, ani June, mahiyain sa harap ng mga bisita. Pero kapag nag-iisa, may ibang tingin siya. Hindi ko maintindihan noon. May mga kwentong dumating sa akin na hindi madaling tanggapin. Ilang kapitbahay ang nagsabi na nakita nila si Andrea na naglalakad sa bakuran ng gabi na parang may nakatagong lakad. Ilang mga bata naman ang nagiiwas sa kanya dahil may mga saglit ng kakaibang kilos. Ngunit paulit-ulit dahil anak siya ni na June at Lisa, may pag-ibig na tumatakip sa karamihan ng pag-alala. Isang gabi, habang ang buong baryo ay nagtipon sa harap ng altar ng pag-asa, may kumatok sa pintuan ni June ang isang kapitbahay, si Leonard. "Sir," ang sabi niya, "huwag ninyo akong isisi agad-agad. May nakita ako sa CCTV." At dito nagsimula ang bagong his ng takot. May footage daw na nagpapakita hindi lang ng anino, kundi ng isang kilos na tila kilala sa iba. Pinakita nila ang imahe. Hindi malinaw ang mukha, pero may isang revolver na nagliwanag sa isang gilid. Hindi ang armas ang mahalaga, kundi ang kilos na bumabalik sa pagdududa ng mga tao. Hindi ako makatingin ng matagal. Ang imahe ay parang isang pintura na maliwanag ang anino. May mga pagkakataon na ang pag-uunawa sa mga bagay ay nangangailangan ng pasensya. Sa paglipas ng mga araw, nakapagsimula sila ng ilang ritual na mas mabigat. Paglalagay ng langis ng bayabas sa paligid ng bahay, pagmomonitor ng mga panganib tuwing gabi, at paglalapit kay Mang Inting para sa mas malalim na pag-aalay. Minsan, ang bawang lang hindi sapat, paliwanag ni June. Kailangan ng mas matibay na pagdepensa. At nagawa nila iyon, hindi dahil naniniwala sila na ito ang pang-akit ng tanikala ng agham, kundi dahil ito ang tanging paraan para mapanumbalik ang pakiramdam ng kontrol. Ngunit kahit ganun, may isang gabi na ang lahat ay sabay-sabay nagiba. May isang insidente na hindi na kayang itago ng sinuman. Isang pag-atake na mas malapit sa puso ng pamilya. Hindi ko sasabihin agad ang kabuuan nito, hindi pa oras. Ngunit sapat na malaman ninyo na nangyari ang isang bagay na nagdala sa kanila sa bingit ng pagkatakot at pagkawasak. May mga luha, may pagsisisi, at may isang tanong na paulit-ulit nilang tinatanong. Ano ang naging pagkukulang namin? Habang nakikinig ako kay June, habang pinapakinggan ang mga detalye ng pag-aaway ng komunidad at ng bawat maliit na aksyon na ginawa nila para magpatuloy, hindi ko maiwasang maging introspective. Bilang piloto, minamanage ko ang risk ng makina, ng kapaligiran, ng sandali. Doon ko natutunan na ang pagiging mayaman ay hindi nakakatiyak ng proteksyon mula sa sakit ng puso, sa pagkabigo ng pamilya, o sa mga anino na pampahiya sa gabi. May mga bagay na pera hindi kayang bilhin, at minsan, ang pagkakamit ng pera ay nagdudulot lang ng kakaibang kapangyarihan na hindi alam kung paano gamitin. Pagkatapos ng mga araw ng pag-iingat, ng paglalakad sa bakuran, ng tahimik upang bumuo ng plano, at ng pag-uusap na puno ng pangamba, nagkaroon ng isa pang pangyayari na nagpataas ng tensyon. Isang pagkawala ng isa sa mga nangungupahan.
Hindi ko sisirain ang suspense ng kwentong iyon, ngunit ang paglihis mula sa pang-araw-araw ay naging simula ng mas malalim na paghahanap. Ang komunidad, noong una naisip na simpleng pag-alis lang, ay napilitan na harapin ang ideya na maaaring may human cause sa likod ng lahat. Dito nagtatapos ang unang bahagi ng aking pagsasalaysay ng kwento ni June. Hindi pa namin naririnig lahat ng detalye. Marami pa ring mga labi ng takot ang nakatago sa mga silid at may mga tanong pa na naghihintay ng sagot. Ang hangin sa paupahan ay nananatiling mabigat. Ang insenso ay unti-unting nauupos at ang ilaw sa labas ay kumikislap tulad ng may nagbabantay. Alam ko na may mas malalim pang isasalaysay si June. Mga gabi na puno ng pag-iyak, mga sandaling puno ng pagsisisi at isang paghahanap ng hustisya na hindi lamang ng komunidad kundi ng pamilya mismo. Hindi pa tapos ang kwento, ngunit sa pagkaantig ng gabi at pag-uwi ko pabalik sa eroplano, dala ko ang isang tanong na hindi nawawala. Kapag ang tunay na halimaw ay hindi isang mitolohiya kundi resulta ng pagkasugat ng tao, ng pagpabaya, ng abuso, ng pagkukulang, ano ang tunay na gamot para rito? Anong mangyayari kapag ang mahal mo ang naging sanhi ng takot ng iba? At higit sa lahat, paano ka magpapasya kung ikaw lang ang dayuhan sa isang baryo na sinasabing puno ng mga aswang? Mananatiling nakabitin ng marami sa mga sagot. Ngunit umaasa ako na sa pagbalik ko sa baryong iyon at sa pagpapatuloy ng kwento ni June, mabibigyan natin ng liwanag ang ilan sa mga dilim. May mga tao na naghihintay ng pagkakaayos. May mga pamilya na naglalakad sa landas ng paghingi ng tawad. At may mga kapitbahay na nagtatangkang mag-ayos ng sugat sa paraang alam nila. Sa susunod, sasabihin pa ni June ang higit patungkol sa kung ano ang nangyari kina Andrea at kung paano unti-unting naging sentro ng lahat ng pangyayaring ito ang kanyang pangalan. Sabi ni June, hindi pa doon natatapos. May isang gabi na nawala si Andrea. Tila bumigat ang hangin sa kwarto nang sabihin niya iyon. Naalala kong bahagyang napahinto ako sa paghinga, parang ang salita niya ang nagpakitid ng espasyo sa pagitan namin. Sa labas, ang insenso ay unti-unting nauupos at ang amoy ng bawang ay parang dumudugtong sa mga paalala ng gabi. Nawala siya nang hindi namin malaman, dagdag ni June. Simpleng gabi lang, kumain, nagkwentuhan kami at pagbalik namin, wala na siya sa kwarto. Una, inisip namin na nagpunta lang siya sa kapitbahay. Ngunit may mga bakas sa hardin at may mga bakas ng paa na papunta sa bundok. Sabi ni June pa, hinanap namin siya, nagpatakbo kami ng flashlight sa bakuran, tinawag ang pangalan niya ng paulit-ulit. Si Kyle, hinawakan ng kamay ng nanay niya at umiiyak, pero hindi siya nakasagot. Parang nawala ang hangin sa bahay nang hindi namin makita ang anak namin. Hindi nila agad isinumbong sa pulis ang pagkawala ni Andrea. Sa isang komunidad na puno ng takot, may kalakip na hiya at pag-aalangan. Ano ang sasabihin ng iba kung ang sariling dugo ang nawawala? Ngunit hindi naglaon, ang hiwaga ay nagsimulang magbigay ng mga pahiwatig. May nakita silang mga tanikala ng paa sa lupa, parang mga yapak na may buntot ang naiwan sa madulas na lupa. May sapin ng damo na parang hinatak mula sa ilalim ng lupa. Ang malamlam na CCTV footage nila ay nagpakita ng isang aninong lumalabas sa bahay bandang gabi. Mabilis, humahaba sa likod, may kakaibang kilos na hindi tugma sa karaniwang paglalakad ng tao. Ngunit hindi pa nila inaasahan ang magiging wakas ng mga bakas na yon. Isang gabi, ilang kapitbahay ang nagbantay. Nagpalakas sila ng apoy, nagbitbit ng bawang, at naglagay ng buntot pagi sa pintuan. Hindi namin mapigilang magtakot at magdasal, sabi ni June. Bakit ang anak namin? Anong kasalanan niya? Habang nagbabantay, may narinig silang kaluskos sa bubong at ang tunog ng pagaspas ng parang balat. Lumabas ang anino. Mabilis. May sumigaw, may mga ilaw na kumislap. Sa kaguluhang iyon, may nangyaring hindi maipaliwanag. May nahuli silang isang anyo, hindi ganap na tao, hindi ganap na hayop, na naglalakad na parang naguguluhan pa rin ang sarili. Nang dinala nila ang nahuli sa gitna ng katauhan ng baryo, nagulat ang lahat nang makilala ang mukha. Ang naglalaho sa dilim ay may kilabot na ugnayan sa mga nagmamahal sa kanya.
Andrea, bulong ni June, pati na rin ang iba. Hindi kami makapaniwala. Hindi dahil sa kabiguan ng loob, kundi dahil ang isang anak na mahilig mag-alaga sa kapatid ay nandoon, nakayuko, may putik sa damit, at may kakaibang malilim na tingin sa mga mata. Hindi agad nila sinaktan ng bata. Naiisip ko ngayon na ang instinct ng marami ay ang mag-aresto o magparusa ng mabilis, ngunit sa maliit na sala may tahimik na pananalangin at hikbi. Ang unang pagnanasang malaman kung bakit ay naantala ng masakit na tanong. Paano babalik ang anak nila sa dati? Paano ibabalik ang kanyang kaluluwa kung nawala na ang katawang tao? Sabi ni June, ginawa namin ang unang kailangan namin gawin. Dinala namin siya kay Mang Inting. Inihilamos namin siya ng malamig na tubig, nilinis ang balat, at pinahiran ng langis ng bayabas. Hindi ko tinanong kung teknikal na gumagana ba ang langis. Alam ko na sa paniniwala ng mga tao doon, may lakas itong panlunas. Ngunit ang seremonya na sumunod ay hindi simpleng paggamot. Ito ay pagsisikap ng pamilya at komunidad na ibalik ang nawawalang pagkatao. Pinagyapos si Andrea ng bunot at binasbasan ng insenso. Pinatakbo ang buntot pagi sa ibabaw ng katawan para pigilan ang pagbabalik ng anino. Nagmungkahi si Mang Eneng ng isang ritual na mas matibay. Isang halo ng bawang, langis at panalangin na kailangang iusap ng may pag-iyak at paghingi ng tawad. At doon nagsimula ang pinakadelikadong bahagi ng kwento, hindi lamang dahil sa supernatural na pinaghahalo ng paniniwala, kundi dahil unti-unti lumalabas ang panibagong katotohanan tungkol sa loob ng bahay at sa mga taong sa tingin nila ay malalapit. Sabi ni June, ulit ko sa sarili ko, huwag ninyo akong husgahan sa susunod na sinabi ko. At si June ay nagpatuloy. Ang boses niya ngayon ay parang pumipila sa pagitan ng galit at pagnanasa na maunawaan. Habang ginagawa ang ritual, may sinabi si Andrea na hindi namin inakala. Munti, na parang hindi siya ang nagsasalita, ngunit may malalim na luha sa mga mata. Sino ang nagpauwi sa akin sa gabi? Ang tanong niya, at tila hindi alam kung bakit siya nagtanong. Walang sino man ang sumagot agad. May biglang katahimikan na naghigpit sa paligid. At sa katahimikang iyon, lumitaw ang pangalan ng isang tao na sa umaga hanggang gabi ay kasama sa mga kasiyahan ng pamilya. Si Sandro, pinsan ng magulang. Siya ang palaging nasa paligid sa pista, ang nag-aalok ng tulong sa pag-ayos ng mesa, ang tumutulong mag-uwi ng iba. Hindi iyon agad na nagsilbing akusasyon. Sa halip, isang tanong na kumalat sa mga labi ng mga kapitbahay ng tahimik. Paano nga ba nangyari iyon? Hindi namin isasaysay ang mga detalye ng ginawa sa kanya. Hindi namin kailangang ilarawan ang pinakamadilim na sandali ng isang bata para maintindihan ang kalubhaan. Sabi ni June, may mga palatandaan na hindi kami dapat nagbulag-bulagan. May mga sugat sa kanyang katawan, mga senyales ng pagsasamantala. Hindi namin inakala na ang taong palaging dumarating sa amin ay siyang may dumi sa loob. Sa mga salitang iyon, nabasag ang ikot ng pangunawa. Ang pagiging maaasahan ng isang kamag-anak ay maaaring maging takip ng kasamaan. Ang komunidad ay nag-alab sa pagkabigla, pero hindi sa paraan ng mabilisang paghatol. May nagmungkahi na itaboy agad si Sandro, iba ang nagmarapat na dahan-dahang magtipon ng ebidensya. Ang mga magulang, lalo na sina June at Lisa, ay nasa gitna ng isang napakahirap na desisyon. Managot ba sila sa awa at pag-ibig sa dugo o panagutin ang isang taong nasasangkot sa pinakamabigat na krimen? Humingi kami ng abogado, sabi ni June. Hindi namin hinayaan na ang galit lamang ang magpatupad ng hustisya. Nagpunta kami sa barangay at ipinahayag ang nangyari. Pinadala namin si Andrea sa ospital para sa medical exam at doon lumabas ang mga resulta na nagpapatunay ng hindi kanais-nais na nangyari sa kanya. Sa madaling salita, ang komunidad ay naglakad sa landas ng legalidad. Hindi madali, hindi mabilis, ngunit nararapat. Ngunit bago pa tuluyang tumungo ang kaso sa hukuman, may sandali na kailangan pang harapin ang muling pag-oorganisa ng pamilya. Si Andrea, matapos ang ritual at paglalagay ng langis at pag-inom ng mga halamang gamot na ibinigay ni Mang Inting, ay naging isang tao na may dalawang mukha.
ang isang anak na nangangailangan ng pag-ibig at ang isang nilalang na naglakad sa gabi na may kakaibang lakas. Nagkaroon ng mga sandali na siya ay mahinahon, tumutulong maglinis ng kusina, at may sariling pangangalaga sa kapatid. Nagkaroon naman ng gabi na tila nawawala ang sarili niya at napupunta sa mga lugar na hindi niya naaalala. Dito pumasok ang isa sa pinakamahirap na bahagi ng kwento. Paano panagutan ng isang taong nasaktan at sinaktan din? Paano ihawak ang konsepto ng hustisya kapag ang biktima at ang halimaw ay iisa? Sabi ni June, nagdesisyon kami na hindi lamang kami magtutuos sa galit. Kailangan naming protektahan si Kyle at ang ibang nangungupahan at kailangan din naming alagaan si Andrea. Hindi madali. May mga taong galit. May lumalapit na may dalang bato. Inilahad niya ang pagbubuo ng isang plan. Bantayan sa gabi, huwag iwanan si Andrea mag-isa at siguraduhing may mga taong maasahan na sa oras ng pagkawala ng loob. Ang legal na proseso ay hindi laging maagap. Nagkaroon ng mga pagdinig sa barangay, sa pulisya at kalaunan sa korte. Sa mga pagdinig, lumabas ang saksi-saksi. Ang mga kapitbahay na nakita si Sandro lumalabas ng bahay bandang gabi. May mga nag-ulat na may narinig silang sigaw. At higit sa lahat, ang medical report ng ospital na nagpatunay ng paglabag. May mga panahon na gusto kong sumigaw at tanggalin ang lahat sa paligid, bulong ni June. Pero alam ko na kung hindi kami maglalakad sa legal na daan, mawawala ang aming kredibilidad at mawawala ang pagkakataon ng tunay na hustisya. May nakapagtataka ring bahagi ng investigasyon. Ang mga kwento tungkol sa mga piyesta, isang selebrasyon kung saan, ayon sa sabi-sabi, may mga napakain ng kakaibang pagkain. Hindi namin alam kung ano ang nangyari, sabi ni June. May mga nagsasabing may isinang naluto at may nakatikim na hindi nila inaasahan. Ito ay nasa gitna ng haka-haka. Ang importante ay ang resulta. May tao na sinamantala at pinagsamantalahan. Sa mga usaping ito, pinili ng pamilya na manatiling tahimik sa detalye sa publiko para protektahan si Andrea at maiwasan ang mapanirang tsismis. Habang nagpapatuloy ang kaso, ang baryo ay dumaan sa serye ng pag-aayos at pagtutulungan. Ang paupahan na dati ay binalot ng takot ay unti-unting nagbago ng ritmo. May mga bagong patakaran sa loob, mas mahigpit na bantay sa gabi, isang maliit na pondo para sa emergency medical care para sa mga nangungupahan, at isang committee na tututok sa kaligtasan ng mga bata. At pinakamahalaga, may isang legal na hakbang na ginawa ng pamilya, nagsampa sila ng kaso laban kay Sandro. Hindi naging madali ang paglilitis. May mga sandaling tila bumabalik ang takot sa mukha nila habang binubuo ang testigo. May mga pagsubok na cosmic sa emosyon. Ang pagtingin sa harap ng akusado ay parang pagsulyap sa isang bangungot. Ngunit unti-unti, nagkaroon ng pag-usad. Sa huli, ang korte ay nakakita ng sapat na ebidensya para hatulan si Sandro. Ang hatol ay isang paghihinang katahimikan sa paupahan. Hindi ito magbubura ng nangyari, ngunit ito ay simbolo ng isang bagay na napilitang magsalita ang komunidad. Matapos ang hatol, nagsimula ang mabagal at mahirap na proseso ng pagpapagaling. Hindi namin ilalarawan dito ang proseso ng therapy na eksakto, ngunit ang mga hakbang ay malinaw. Paghingi ng paumanhin, legal na reparations at ang muling pagtanggap sa komunidad. Ang pamilya ni June ay naglaan ng isang bahagi ng kita mula sa paupahan para sa espesyal na pangangailangan ni Kyle at para sa pangangalaga ni Andrea. Hindi pera ang magbabalik sa nangyari, sabi ni June, pero may responsibilidad kami na gawin ang tama para sa mga anak namin. May mga seremonya din sila, hindi upang alisin ang katotohanan ng krimen, kundi upang magbigay ng simbolikong pananagutan at pagsisimula ng pag-asa. Si Mang Inting at si Mang Ineng ay dinalaw muli si Andrea at sa isang napaka-emosyonal na gabi, pinahiran nila muli ng langis ang kanyang noo. Sinunda ng taimtim na panalangin mula sa mga kapitbahay. Parang tulog lang siya, sabi ni June. Pagkatapos, nagising siya na may malalim na pag-iyak at sabi niyang hindi niya maalala ang mga gabi nang malubha siya.
Minsan, tumititig siya sa kanyang mga kamay at parang sinusubukan alamin kung sino siya. Ang pag-ibayong pagkalinga at pagmamahal ay hindi agad nagbalik ng normal. Ang mga araw na puno ng simpleng gawain, pagluluto, paglilinis, pagtulog ng payapa ay nagiging mga tagumpay. Unti-unti, si Andrea ay nagsisipag-ayos ng sarili. Lumalabas siya minsan para tumingin sa tanawin at maglakad ng dahan-dahan. Nakita ko sa mga litrato na ipinakita nila sa akin ang pag-unlad. Isang ngiting palihim, isang ngiti sa tabing ng mga mata na dati ay nakasara. Ngunit hindi mawawala ang bakas ng sugat, hindi sa katawan lang, kundi sa puso. Napakahalaga sa kwento ang pagbabagong ito. Ang halimaw na pinag-uusapan ng baryo ay hindi tinanggal sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng pag-amin, hustisya at pag-aalaga. Maraming kapitbahay ang natutong hindi agad magturo ng daliri. May mga nagtangkang alamin ang kabuuan ng katotohanan bago maghusga. Ang paru-parong usapan tungkol sa aswang ay naging mas banayad. Unti-unti, nagbalik ang usapan sa mga simpleng bagay. Kung paano bumili ng bigas, sino ang magbabayad ng kuryente, at kung sino ang mag-aalaga kay Kyle kapag sila wala. Sabi ni June, minsan inisip ko na ang lahat ay bumalik sa dati, ngunit may bagong antas ng pag-aalaga. Nagbago kami bilang pamilya. At iyon ang punto na tumagos sa akin bilang piloto. Dala ko ang marami-raming pera sa buhay ko, ngunit sa isang maliit na sala ng paupahan na iyon, nakita ko ang halaga ng presensya, hindi ng pera kundi ng oras at atensyon. Si Kyle ay hindi naging mas ligtas dahil sa investment. Siya ay naging mas ligtas dahil nagkaisa ang pamilya sa pamumuno ng responsibilidad. Si Andrea ay hindi agad nagbago dahil may gamot. Nagbago dahil may nag-alaga at naglantad ng katotohanan. May isang eksena na hindi ko makakalimutan. Ito ang gabi ng muling buksan nila ang paupahan. Hindi ito isang grand opening na may band. Hindi iyon ang tono ng komunidad. Ito ay simpleng araw na may maliit na salo-salo. Nag-ayos ang mga pintuan, may bagong signage na may nakasulat na Pauapahang Pag-asa, isang pangalan na pinili nila para ipakita ang bagong pagsisimula. Si Kyle ay nakaupo sa isang maliit na upuan, hawak ang maliit na laruan. Si Andrea ay nakatayo sa tabi niya, nag-aayos ng mga bulaklak na dala ng isang kapitbahay. Si June at Lisa ay may ngiting payapa, hindi masindak. Ang mga nangungupahan noon ay dahan-dahang bumalik, hindi lahat, ngunit marami. Habang nakatitig ako sa eksenang iyon, napuno ako ng hindi maipaliwanag na kahinaan at isang uri ng pag-asa. Pinindot ko ang aking cellphone at kumuha ng litrato, hindi para i-post sa social media, kundi para maalala sa sarili ko na may mga bagay na mas mahalaga pa kaysa sa abot ng pera. Nandyan ang simpleng katanungan na paulit-ulit kong tinatanong. Ano ang dinadala ko pauwi sa mundo ko? May mga runway na paulit-ulit kong binibisita at mga destinasyon na may malalaking salapi. Ngunit ang gabing iyon sa paupahan ang nagturo sa akin na ang tanging tunay na pag-alis ng lola ay hindi isang bag ng pera, kundi ang presensya mo sa harap ng pamilya kapag kailangan nila. May isa pang maliit na detalye na nais kong ilahad, ang pagkamalikhain ni Kyle. Matapos ang mga pangyayari, siya ay nagsimulang gumuhit ng mga larawan na, sa una, ay nagpapakita ng anino na dati ay nakakatakot. Sa paglipas ng panahon, ang mga guhit niya ay nagbago. Mula sa nakakatakot na anino, naging isang malambot na larawan ng araw at bahay. Sinabi ng doktor na therapy din ang paglalapat ng sining, sabi ni June. Hindi namin inaakala na ang pagtingin sa mga guhit ni Kyle ay magiging salamin ng paghilom. Ito ay malambot na patunay na ang mga sugat ay humihilom ng dahan-dahan kapag pinangalagaan. May mga pagkakataon ring ang komunidad ay kailangang magpatawad. Hindi para kalimutan ang nangyari, kundi para hindi malubog sa galit na magpapalabo sa hinaharap. May mga kapitbahay na nagkamali ng paghatol kay Leonard at dumating ang sandali ng paghingi ng tawad. Hindi madali magtanong patawad kapag may sugat pa, sabi ni June. Pero kailangan namin.
Sa mga sandaling iyon, nakita ko ang tunay na kahulugan ng pag-amin at pag-ayos. Ito ay hindi kawalan ng katarungan, kundi isang paraan para hindi magpatuloy ang kultura ng parusa ng walang proseso. Ngayon, narito ako, bumabalik sa aking eroplano, nagbabalot ng mga kwento sa aking alaala. Hindi ako naging pangunahing bahagi ng paglilitis o ng ritual. Ako ang dayuhan na dumating sa gitna ng kaguluhan at umalis na may bagong pananaw. May mga tanong pa rin na hindi lubos na nasagot. Ilang bahagi ng aswang ay tunay na kakaibang biyolohiya at ilang bahagi nito ay simbolo ng pighati. Ngunit ang pinakamahalagang aral ay malinaw. Ang halimaw na kinatatakutan ng bayan ay hindi laging galing sa gubat. Maaari ring umusbong mula sa loob ng tahanan. Bago ako tuluyang magpaalam, naisip kong ibahagi ang isang maliit na bahagi ng mga pagbabago na ginawa nila sa paupahan. Nagkaroon sila ng isang maliit na trust fund para kay Kyle. Hindi isang malaki, ngunit sapat na magbigay ng seguridad. Ang paupahan ay pinalitan ng pangalang Pauapahang Pag-asa at bahagi ng kita ay inilaan sa isang emergency fund para sa mga nangungupahan. Si Andrea, kasama ang suporta ng pamilya at ilang therapist na inimbitahan ng barangay, hindi ko i-detail ang kanilang mga pamamaraan, ay nagsimulang unti-unting matutong harapin ang kanyang mga gabi. Si Sandro, matapos ang hatol, ay pinatawan ng kaukulang parusa at ang komunidad ay nagpatuloy sa paghimok ng hustisya at pagprotekta sa mga biktima. Naglakad ako sa runway na iyon ng huli. Bago ako pumasok sa cockpit, tiningnan ko ang mga larawan sa dingding, mga larawan ng pamilya, ng mga nangungupahan, ng mga ngiti na ngayon ay may bagong lalim. Sabi ni June, mahinang sabi ko habang nakatingin. Maraming salamat sa pakikinig, sir. Hindi namin hiniling na maging saksi ka, pero kung may dala kang aral, dalhin mo ito sa ibang lugar. At nagdala nga ako. Sa pag-uwi ko, naiisip ko kung gaano kadalas natin binibilang ang kung ano ang hawak natin nang hindi pinapahalagahan ang oras at presensya. Ang pera ay nagbigay sa kanila ng paupahan, ngunit ang tunay na lunas ay nagmula sa pagkakaroon ng boses, sa pag-amin at sa pagkakaroon ng proseso ng hustisya na hindi base sa mga tsismis kundi sa ebidensya at pagmamalasakit. Hindi naman mawawala ang takot na natanim. May mga gabi pa ring malabong anino sa bakuran. Ngunit ang pag-asa ay may mga bukal din. Sa isang maliit na seremonya, nagtipon ang mga kapitbahay at nagbigay ng isang maliit na plaque para sa pamilya. Sa tapang at pag-asa. Hindi iyon lanyag. Ito ay paalala na kahit sa gitna ng pinakamadilim na pangyayari, may puwang para sa pagkamagalang at pagkakalinga. Bago ko tuluyang lumipad, tiningnan ko ang mukha ni Kyle. Tahimik, may ngiting anyo na hindi kumpleto, ngunit may bakas ng liwanag. Si Andrea, may malambot na pagtingin, napapaiyak minsan kapag may maaalalang eksena. At sina June at Lisa, hinog na sa pagsisisi at pagnanais na baguhin ang kanilang paraan ng pag-ibig. Habang tumataas ang eroplano, nagpasalubong ako ng ilang salita sa hangin na parang panalangin. Manatili sila sa paghilom, huwag hayaang muling masaktan ang mga bata, at turuan ang komunidad na humingi ng katotohanan bago maghatol. Hindi ako proponente ng pamahiin. Ako ay manonood at tagapagsalaysay ng isang kwentong nagtagpi ng paniniwala at katotohanan. Ang aswang sa kwentong ito, kung panaginip man o realidad, ay nagsilbing paalala ng mas malaking sugat, ang pagsasamantala at ang kapabayaan. May isa pa akong tanong na iniwan sa inyo. Sino ang unang pinaghinalaan ninyo nang marinig ang kwento ni June? Ano ang ginawa ninyo sa inyong sariling pamilya upang hindi maging dahilan ng pagdurusa ang ating mga pagkukulang? I-type ninyo ang sagot sa comment section. Gusto kong malaman kung sino ang unang pumapasok sa isip ninyo at bakit. Kung nais ninyo pang marinig ang mga ganitong kwentong, naghahalo ang katotohanan at ang kababalaghan, mag-subscribe at mag-like para may kasunod pa tayong paglalakbay. Nagpaalam ako sa baryo na may mabigat na puso, ngunit may bagong pananaw. Bilang piloto, maraming runway pa ang tatahakin ko.
Ngunit ang isa sa mga pinakaimportanteng itinuring kong dala mula sa gabing iyon ay hindi ang dokumento, kundi ang aral na kadalasan ay ang presensya at pag-ibig ang tunay na gamot sa mga sugat na hindi nabibilang ng pera. Huwag nating kalimutang kilalanin ang mga aninong nasa loob ng ating sariling tahanan, bago pa man sila maging halimaw para sa iba.